Amen. So tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang happy? Amen? Mukha o mukha lang or talagang happy yan? Okay, ang title po ng aking i-share sa inyo ngayong umaga ay Always Be Happy. Bakit? Marami pong reason kung bakit tayo ay dapat maging masaya. Napakadami po talagang dahilan. Simula nang ma-encounter natin ang Panginoong Jesus. Taas ang kamay nang na-encounter si Jesus. When we say encounter, hindi po religion. Okay? Pag sinabing na-encounter mo ang Panginoon, it is personal. Hindi ito yung paggising mo, pagdating mo sa mundo, ang iyong nanay, tatay, lolo, member na dito, member ka na rin. Hindi po ganon dito sa atin. Amen? Yan. Ito po ay personal encounter. Ikaw mismo, naranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Taas ang kamay yung totohanan na naranasan na niya ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi pag naranasan mo yan, ang tawag sa iyo ay born again. Amen? Pero pag naranasan mo na yan 10 years ago, tapos ay parang ikaw ay wala na ulit gana, ang tawag naman sa iyo ay burn again. Yan, nasunog uli. Hindi, joke lang yun. Okay? So, importante, eto, iwan ko sa inyo, ask yourself, na-encounter ko na ba si Lord? O kaya lang ako nandito dahil sa mga kaibigan ko? Na-encounter ko na ba talaga si Lord? Pag sinabing na-encounter, ano yun? Dapat kaya mong sagutin. Oh, tanong, na-encounter mo na ba si Lord Jesus? Ito yung sunod na tanong. Ano yun? Sagutin mo nga sarili mo, anong encounter? Paano mo na-encounter? Diba? Anong sagot? Ay, may nag-invite po sa akin, umattend po ako dito. Yun. Hindi yun ganon. Pwedeng nag-church ka na dito 1 month ago, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years. Pero iba ho yung personal encounter. Kaya lamang ang nasa loob ng church kaysa nasa labas. Amen ba? Kasi habang nasa loob ka, pwedeng mangusap ang Diyos sa iyo dahil nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Amen. Sa labas, wala kang mapapakinggan. Hindi salita ng Diyos, kundi salita ng kung ano-ano. Amen ba? Marami kang maririnig na salita sa labas eh. Pero sa loob ng church, malaki ang chance mo. Kasi pwedeng, yung tinanong ako ni pastor ngayon, parang hindi ko masagot. Parang hindi ko pa na-encounter si Lord. Personally. Huwag kang mag-alala kasi nandito ka sa church. Sabi ko nga, lamang ka. Basta't lagi ka lang mag-expect sa Panginoon, laging gawing pure ang puso kung bakit ka pumupunta sa church. At maya-maya, habang ikay nakikinig ng salita ng Diyos or habang nagwo-worship tayo, pwede mong ma-encounter si Lord personally. Ano-ano ang mga tanda ng personal na encounter sa Panginoong Jesus? Okay? Of course, yung mga unang-una sa akin personally, unang-unang pakiramdam na ito ay aking na-encounter ang Panginoon. Yun po ba'y mararanasan ko sa loob lang ng church? Hindi. Pero madalas sa church. Pero pwede yang mangyari sa bahay. Ako po kasi sa bahay. Bakit nangyari yon? Kasi hindi pa po ako nag-church, pero ako po'y inaalagaan ng leader ko na pumupunta sa bahay, nagba-Bible study sa amin. Nakikinig po ako at totohanan po yung pakikinig ko sa kanya. Desidido ako, matanong ako, inuunawa ko. Hanggang sa pag-alis niya, nagpe-pray ako kasi naturuan niya ako mag-pray. Nung ako'y nagpe-pray, na-encounter ko ang Panginoon, na habang nakapikit ako, nakaranas ako ng, yung nangyari sa akin nung bata ako hanggang sa kasalukuyan, mabilis lang. Parang split seconds lang, binalik ako ng Diyos lahat doon. Nakita ko yung mga sitwasyon kung kailan niya ako tinatawag. 7 years old ako, naalala ko nung ako ay kasakatulad nila, sumali sa basketball. Okay? Para makasali lang ako sa basketball, nakiki-attend ako sa church.
Okay? Baka mayroon din ganun sa kanila. Pero nangyari sa akin. Amen? Nagpastor. So nakiattend lang sa church dahil sa basketball. Ngayon, pastor na. So hindi natin alam, baka may magpapastor dyan sa mga yan. Amen? Eto. 7 years old, nakaupo ako, tandang-tanda ako, kasando pa kami. Siyempre, bata. Kaupo kaming ganyan. So may nagsishare na pastor doon. Ang sinishare niya tungkol sa impyerno. Sabi niya ganun ay, in-explain niya at pinapakita niya sa amin yung sitwasyon, yung itsura ng impyerno. Yun ang kinikwento niya. So nakikinig lang ako, bata ako. Siyempre, bata, after naming umattend, back sa dati. Basketball, takbo, di ba? Tapos, sumunod pinakita sa akin ni Lord, 14 or 15 years old ako. Basketball ulit ang ginamit ni Lord. Para ulit ako maka-attend ng church. Doon naman sa Brookside, sa countryside. Meron dong church na pinuntahan na. Kasi sila yung nagpapagawa ng uniform namin eh. Kaya napipilitan kaming pumupunta doon. Di attend kami. Ang tinuturo naman, nung una, ang narinig ko, nasa Revelation tungkol sa hell. Pag attend ko naman doon, ang tinuturo naman, paano ka maboborn again? Yun naman ang tinuro. Okay? So nakikinig akong ganyan. Tapos lumipas ulit ang panahon, pinakita na sa akin nung ako ay nasa Japan na. So mga 20 years old ako. Nandoon naman yung pastor, naalala ko, ginigising kami nung may-ari nung pinagtatrabahuhan namin, at inuobliga kami, umattend kayo ng Bible study kay pastor. Naalala ko, antok na antok kami ganyan, nakaganyan kami kasi kailangan na umattend kay pastor. Di ba? Sabi ko, grabe yan, tiyaga ng mga pastor. Di ba? Kahit alam niyang inaantok yung mga tao, nagsishare pa rin siya sa amin eh. Wala ko talagang natandaan nun. Wala akong na-receive. Pinlashback lang ni Lord sa akin para makita ko yung nangyari. Hanggang sa ngayon, eto na ako'y tinawag ng Panginoon that time. Talagang umiyak ako ng umiyak sa Panginoon. After nun, merong malaking milagrong nangyari. At kasabay doon yung malaking pagbabago sa aking pagkatao na hindi, yung bibig ko, sabi ko po sa inyo, pag ako nagkwento, nakita mo ako sa kanto, nadaanan mo ako, maiinis ka sa akin. Kasi ang kilos ko, ang pagsasalita ko, mayabang ang dating. Bawat kwento may kasamang mura. Ganyan ho ako magsalita. Okay? So talaga naman, pag magkwento ka, puto ko tsinta. Ganyan, talagang yabangan talaga. Talaga ga. Siyempre, lumaki ka dito sa palengke, lumaki ka sa Riverside. So alam mo na, kumbaga, yung typical na makikita mo dyan na mayabang ang dating, ganun talaga yung kung paano. Lahat yun, binago ng Panginoon. Sa isip ko, totally. Pwede pala yun. Buburahin ng Diyos sa isip mo yung masamang lumalabas sa bibig mo. Tapos biglang-bigla kang nawalan ng gana sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo dati. Ang nagpapasaya sa akin dati, tatambay ako dyan sa bilyaran. Di ba? Yung ngayon, yung kay Kuya Larry, yung kainan ngayon, bilyaran yan. Nandyan maghapon. Magbabantay ako ng tindahan. Pag nakakupit ako ng 500, nasa bilyaran na ako. Kumagana. Yun o. Magbabantay ako ng tindahan namin sa palengke, tutulog si mama. Paggising niya, walang benta, pero nasa bulsa ko na. Balik ulit ako sa bilyara, nakahubad pa nakahubad pa ako. Ganun talaga yung sitwasyon. Kaya sabi ko nga, walang imposible sa Panginoon. Kaya yung sinasabi ko, inikwento ko lang, na pag talagang personal na encounter mo si Lord, hindi pwedeng walang makakapansin. Sabi ng mga very close sa akin, na parang kapatid ko na pero mga pinsan ko lang, sabi nila sa akin, hindi ka ba nabibigla? Sabi ko, saan? Sa ganyan. Sabi ko, anong sa ganyan? Sabi niya, ibig nilang sabihin kasi, ako po ay gising sa gabi, tulog sa umaga. Pero hindi ako yung kanta ni Glock 9, ha? Okay? Gising sa gabi, tulog sa umaga, ganun ho talaga wala naman hong tulugan sa Riverside eh. Kami ho yung may 24 hours na tindahan lang at si 7-Eleven nung panahon na yon. So, ganun ho talaga, yung mga adik punong-puno dun sa harap namin ng tindahan namin. Nandun sila, nakatambay sila lahat dun sa amin. Mga snatcher sa amin ho. Malaki kasalanan namin kay Lord eh.
Yung mga snatcher noong 1990s dito sa tapat ng palengke, sa tindahan po namin dinadala ang lahat ng napuputol na kwintas. Alindea, mainit-init pa. Ipakabit mo na lang kay Kuya Larry. 300 lang yan. Nakaka-order pa kami. Dalan mo ako ng itlog, wala na akong itlog. Madaling araw pa, may dala ng itlog yung isa. May namimili sa palengking matanda, binaba ang itlog, kumuha ng kamatis, malilinis na. Pagtingin, wala na ang itlog. Nasa tindahan na namin ang itlog. Nakita niya? Pero binago ho ng Panginoon. Grabe. Nakita niyo si Pablo? Paano binago ng ating Panginoon? Ang yabang ni Pablo, nag-aral sa isang pinakasikat at prominenteng guro, teacher. Ang teacher niya ay si Gamaliel. Sikat sa lipunan. Kumbaga sa Kainta, may pangalan po yan. Dito sa Kainta, kilala niyo yung mga taong may kaya, may mga pangalan sila. Ganyan ang kalagayan ni Pablo. Hindi siya basta-basta. Nakatira siya marahil sa Village East, sa Brookside o diyan sa Valley Golf. Yan ang kalagayan ni Pablo. Mataas ang pinag-aralan. Sa panahon natin ngayon, maaaring nag-aral siya sa ibang bansa or sa Lasal. Okay? Ang pamilya niya, prominente. At siya ay gumraduate. May degree. Ano pa? Ang position po niya ay naka-level sa pinakamatataas na klase ng tao that time. Kabilang siya sa mga pariseyo na tinatawag. Ang mga pariseyo na yan ang napapanood ninyong nakabalot ng puti, mahaba ang balbas. Sila ang may say sa government. Pag nagsalita sila, kaya nga si Jesus ay naipapako sa krus dahil sa mga pariseyo sa pag-uudyok nila at walang nagawa. Si gobernador, di ba? Si Pilato, walang nagawa. Ganon katindi ang pinagalingan ni Paul. Pero na-encounter niya ang ating Panginoong Hesukristo. Anong nangyari nung ma-encounter niya? Binulag siya. At 3 araw siyang bulag. Dahil doon hindi ma-process ng isip niya ang nangyari. Okay? Hindi siya kumain ni uminom. Hanggang sa yung tinig na nagsasalita sa kanya, ang nagsabi sa kanya, hanapin mo si Ananias. Ipapanalangin ka niya. At bago niya makita si Ananias, nagpakita na rin at kinausap na rin ni Lord sa vision si Ananias na may dadating na tao, hahanapin siya. Huwag siyang matatakot. Kasi takot talaga lahat ng Kristiyano, ng born again, takot lahat ng mga disciple pag narinig nila ang pangalang Saulo. Papatayin talaga sila niyan. Yan pong Saulo na yan, ang nabulag na encounter ng Panginoon. Nung patungan ng kamay, ipinanalangin ni Ananias, nakakitang muli. At mula sa pagiging Saulo, naging Pablo, na ngayon nagbibigay ng malaking aral sa buhay natin. Amen ba? Sino sa inyo ang Saulo ngayon na maaring bukas, Pablo na? Tingnan mo nga, mukhang Pablo na ba yan o Saulo pa rin? Sabi mo, mukhang Saulo ka pa rin eh. Parang may katunog, ano? Saulo ka pa rin. Amen? Praise God. Okay. Mukhang hindi ko na naman matatapos pagka ganyang kahabang introduction. Okay, always be happy. Tingnan niyo katabi mo. Pakita mo sa kanya yung happy. Amen? Praise God. So, happiness. What is happiness? Happiness is the state of being happy. Wala. Alangan naman, ano pa, wala tayong masyadong paliwanag dyan. Di ba? Happiness, parang pinag-aralan talaga ng husto no? Happiness is the state of being happy. Parang hindi na nakakapagtaka. Ano? Okay? Sabihin na natin, kaligayahan. Praise the Lord. So, ang daming mga song na ang sarap nating ipakanta pagka sa opening pa lang ng worship. Kay ligaya at sa araw na ito tayo'y magkasama. Sinong masaya pagka nakikita niya yung mga kapatid niya? Amen. Sino yung masaya nung makita niya yung kapatid niya lumungkot?
Sabi mo, magpatawad ka na. Okay? Ang sarap ng kantahin ng mga yan. Ano pa? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at maraming pera, walang pera, di ba? Di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Amen ba? Tingnan mo katabi mo, baka ngumingiti na. Amen. Ang daming song, meron pang Happy Day, lagi natin kinakanta. So, hayaan yung i-share ko sa inyo, okay? Ang source. What is the source of true happiness? Kasi pwede kang makakita ng mga taong nakangiti pero hindi talaga masaya. Amen? Maraming ganyan sa comedy bar. Madaming ganyan sa TV. Lalo na yung mga, ang tawag doon? Stand-up comedian. Sila naman nagpapatotoo, di ba? Nagpapasaya kami ng mga tao, pero sa totoo, ang lungkot-lungkot ng buhay namin. Amen? Kaya ang isi-share ko po sa inyo ay the source of true happiness. Okay? The 4 ways to find it. Saan ba natin matatagpuan itong tunay na kaligayahan? Una, in God's presence. Sabi ng verse, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Sabi natin, lubos na kagalakan. Saan daw mararanasan at mararamdaman ng tao ang lubos na kagalakan? Sa piling mo. Amen? Kaya kapag ikaw ay nasa presence ng ating Panginoong Diyos, doon mo totoong mararamdaman ang totoong kaligayahan. Hindi mo mararamdaman ang totoong saya sa labas. Yung iba nasa loob ng church, pumupunta sa labas kasi mukhang masaya sila sa labas. Pero yung saya nila sa labas, hindi po totoong saya. Yun po'y pansamantalang saya. Pero ang totoong kaligayahan ay makakamtan po natin sa presensya ng Panginoon. Sa piling mo ay may tunay na ligaya. Amen? Iba yan. Ang sarap ng pakiramdam. Very pure, genuine yung feeling pagka nasa presensya ka ng Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, kahit na siya'y nakakaranas ng paghihirap, ng pag-uusig, hindi na niya naisip bumalik sa dati. Bakit? Naranasan na niya ang totoong kaligayahan. Hindi dahil maraming pera, hindi dahil kilala sa lipunan, hindi dahil may kung ano kamang mga bagay, kundi ang presensya ng Diyos naranasan niya at yun, sapat na. Taas ang kamay ng totoo, yung presence ni Lord sapat na. Totoo, nakataas ang kamay. Amen. Yung presence ni Lord ha, yung hindi nagtaas, gusto ko po pera. Hindi, joke lang yan. So, in God's presence, that's number 1. Okay? Masaya ka ba pag na kay Lord ka? Masaya ka ba pag nasa church ka? Patingin nga. Yun. Praise God. Number 2. Okay? Saan natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan? In God's Word. Masaya ba kayo pag kayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos? O pagka nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos, ang tagal naman niya. O kaya pag may nangangaral, naku, ayan na naman, ang sakit sa tenga. Amen? Pag medyo mas nasasaktan ang tenga mo pag may nag-preach ng word, magpa-pray ka. Diba? Baka mayroong nakabitin sa tenga mo. Hindi joke yun totoo yun. Meron kaming pinag-pray nung pinag-pray namin siya, doon sa tenga niya, sa part ng tenga niya, nung pinag-pray po namin,
Parang minsan hindi naman bingi, biglang nabingi o nabibingi. Lalo na pagka sa mabubuting bagay, sa magandang bagay, nabibingi. Pero ang liwanag pagka masama. Alam na natin yon, may nangyayaring labanan doon. Okay? Kaya kailangan ng prayer. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. So yun daw salita ng Diyos, yung Biblia na binabasa po natin. Ito yung sinasabi sa atin. Ito daw po ay nagpapasaya ng puso at kalooban. Amen ba? Kaya pag nagbabasa ka niyan, malungkot ka. Sino yung nakakaramdam ng kapayapaan pag nagbabasa niyan? Pagkatapos ng kapayapaan, makakaramdam ka na ng kaligayahan sa puso. Yan ho ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi po kagaya ng salita ng mundo. Ang salita ng Diyos ay salita ng makapangyarihang Diyos, buhay. At ang sabi po ng Hebrew, ito ay double-edged sword. Kung nakakita na ho kayo ng balisong na magkabila mayroong talim, ganyan daw po ang salita ng Diyos, napakatalas. Amen ba? Kaya kung ano man ang iyong nararamdaman, pwedeng mangusap ang Panginoon at tumarak sa iyong puso. Pero sabi ko nga, hindi ito nakakapatay. Ito'y gumagamot at bumubuhay. Amen ba? Kaya kung may sasaksak sa'yo, mas mabuti nang saksakin ka ng salita ng Diyos. Amen ba? Kaysa saksakin ka sa likod. Ay, ayoko po nun. Amen? So pag sinaksakan ng salita ng Diyos, mabubuhay ka. Mababagong iyong pananaw, maiaayos ang iyong sarili. Amen po ba? Nagpapasaya ng puso at kalooban. Number 3, saan natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan? In God's work. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao ay kumain. Sikuhin mo yung katabi mo. Pwede naman palang kumain eh. Kalooban daw ng Diyos na ang tao kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Kaya huwag kayong mababurden na, naku, nagkakasala ako kay Lord. Okay lang yan. Masaya si Lord na i-enjoy mo yung pinaghirapan mo. Pero huwag mo lagi mong tatandaan, hindi lang sa'yo. Yan. Okay? Yan po ay nangyari dahil ang Diyos ang kumikilos sa iyo. Amen ba? Sa tulong ng Panginoon sa ating lahat. Number 4. Okay? Source of true happiness in God's will. Everybody say, in God's will. Ang isang taong wala doon sa perpektong kalooban ng Diyos, tandaan nyo to ha, ang isang taong wala sa perpektong kalooban ng Diyos, unang-unang palatandaan, malungkot. Kaya ang Kristiyano na nanlalamig, napapalayo, nanghihina, nanlulupaypay, pag dinalaw mo, ang makikita mo sa kanya, malungkot. Amen? Parang ayaw niyong maniwala. Sige po. So, in God's will, okay? Sabi ng verse, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko. Okay? Ito yung sinasabi. Sino nagsasalita? Galing mismo sa bibig ni Jesus ito. Okay? Sinasabi ko to sa inyo, ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Okay? Malubos ang inyong kagalakan. Okay? So sinasabi ng ating Panginoon kung gaano kaimportante na tayo bilang mga disipulo niya ay dapat nabubuhay ayon sa kanyang kalooban at sa kung ano ang kalooban ng Diyos Ama. Bakit? Kapag ang tao ay ginagawa ang kalooban ng Panginoon, masaya siya. Nakita na ba kayo na gumagawa ng kalooban ng Panginoon? Lungkot na lungkot. Nakita na kayo ng ganon? Pagka po nakakita kayo ng parang naglilingkod, mukhang naglilingkod pero malungkot, hindi po yan totoong naglilingkod sa Diyos. May something na dapat maitama sa puso. Amen ba? Sa totoo lang, gumawa ka ng isang bagay na wala sa loob mo, napipilitan ka, hindi ka po masaya nun.
malungkot ka. Pero pag sold out ka sa Panginoon at ginagawa mo ito ng buong puso, automatic, naturally, magbubloom ka. Gaganda ang iyong aura, mamumula-mula ang iyong pisngi, gaganda ang iyong mga mata, pipilantik ng kusa ang iyong mga pilikmata, at ang labi mo'y talagang lalawit ng maganda. Masaya. Amen ba? Ang malungkot, lahat magsasara. Punta ka daw doon. Bakit? Tara na. Ano yun? Malungkot. Sinong gusto malungkot siya? Taas ang kamay ng gusto malungkot siya. Siyempre, kanya-kanyang desisyon yan. Kung desisyon nyo yan, di ba? Sinong gusto masaya ang buhay? Amen? Gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Pastor, ano bang kalooban ng ating Panginoon? Paano kung hindi ko naman lahat alam? May konsensya ka. Amen ba? Amen? Pero kaya ganun ka-importante ang devotion araw-araw. Kasi doon tayo lalagyan ng Panginoon ng maraming imbak na salita ng Diyos na magiging gabay natin sa paggawa ng kalooban ng ating Panginoon. Amen? So, happiness in adversity. 4 ways to cultivate it. Paano ba natin ito mako-cultivate? Yan. Okay? O paano ba natin ito mapapalago? Okay? Sino nakakaranas na naglilingkod siya sa Diyos pero nakaranas siya parang ang hirap ng kalagayan? Ang hirap maglingkod, di ba? May battle, may mga hindi magandang nangyayari. Meron bang nakakaranas niyan? O laging masaya ang buhay? Laging smooth? Hindi naman, amen? May mga pagkakataon nakaranas tayo. Pero, yung pinag-uusapan nating happiness, hindi dapat yan nawawala. Kahit pa merong nangyayaring hindi maganda. Bakit ko nasabi? Okay, tingnan natin, paano ba natin makukultivate itong pagiging masaya natin kahit pa may mga hindi magandang nangyayari? Una, true gratitude. Maraming tao, ang dami na niyang blessing dahil hindi marunong mag-appreciate, hindi marunong magpasalamat, hindi marunong tingnan kung ano yung meron na siya, ang hinahanap ay wala siya, malungkot pa rin. Amen? Papasko na, wala pa akong jowa. Binigyan ka na ng dalawa, hindi mo naman inayos. Amen? Amen ba? Hinahanap ang wala sa halip na magpasalamat sa mayroon. Amen? At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Okay? Sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Maliwanag yan. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Tandaan nyo hindi ka lang magpapasalamat kay Lord kasi may blessing ka. Hindi ka lang magpapasalamat kay Lord kasi maganda ang nangyayari sa buhay nyo. Dapat daw sa lahat ng pagkakataon magpasalamat ka. Kasi ang mabuting Diyos ay mabuti kapag maganda ang nangyari sa buhay mo, mabuti pa rin kahit hindi na maganda ang nangyayari sa buhay mo. Hindi nagbabago ang Diyos, ang nagbabago sitwasyon natin. Ay dahil ikay nasa Panginoon, kung klaro sa iyo yan, huwag mong tingnan ang sitwasyon mo. Ang tingnan mo'y ang nananatiling Diyos. Mabuti pa rin. Amen? Kaya kung may hindi magandang nangyayari, tingnan mo, marami ka pa rin dapat ipagpasalamat. Lord, nawala si ganito, pero may dumating. May nanatili. Lord, marami pong salamat. Amen ba? So maging mapagpasalamat, maliit man ang kinikita, okay? Meron mang nakakaranas man ng pakapos-kapos, ipagpasalamat sa Panginoon. At maniwala ka, hindi ang kawalan ng mga bagay na wala ka ang magsasabi kung kailan ka sasaya. Ikaw, depende sa nakikita mo
sa iyong kalagayan. Pero pag nakita mong ikaw bilang na kay Kristo, ay kumpleto na, magiging masaya ang buhay mo. Amen ba? Kaya nga ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Amen? Ulitin nga natin, ang buhay ng Kristiyano ay Amen? Yan. Masayang tunay, masayang tunay. Di ba? Hindi yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Halatang halata, masayang masaya. Amen? Number 2, happiness in adversity through contentment. Kailangan, alam mo yung tao sa mundo na hati sa dalawa, kontento at hindi. Ang hindi kontento, malungkot. Ang kontento, masaya. Ang pagiging kontento ba ay kakumpletuhan ng mga bagay na kailangan ng tao sa buhay na ito? No. Ang pagiging kontento ay pagkakaroon ng awareness sa presensya ng Diyos sa Kanya. Kontento ang tao na alam niya, nasa sa Kanya ang Panginoong Diyos. Ang hindi kontento, kahit pa meron na yung malaking bahay, nakita nyo, hindi nabubusog ang tao. Nagkaroon na ng 3 sasakyang, gusto pa ulit ng pang-4, gusto pa ng pang-5, kolekto. Diba? Isang sports car. Yung walang sports car, isa lang daw, sapat na. Yung may isa, may 2, gusto pa ng 3. Yung wala na nangangarap na magkaisa, pag binigyan ng isa, gusto pa ulit nun, gawing 2, 3, 4. Ang tao'y walang kabusugan. Kaya pag finid natin ang gusto ng laman natin, mamamanhid tayo sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi ko sinabing masama ang pera, masama ang kayamanan, masama ang posisyon. Hindi. Pero pag hindi tayo naging maingat, akala mo okay ka pa, kinain ka na pala ng sistema na hinahabol mo at hinahangad mo sa buhay. Okay? At mamaya marinig na po natin. Ito po'y mahaba, so tingnan natin kung hanggang saan lang po. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Okay? Ang nagsasalita ay si Apostol Pablo. Natutunan ko ng masiyahan, sabi niya sa church na kausap niya. Maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kaligayahan. At anong sikretong ito? Sabi ni Pablo, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sinabi niyang iba't ibang klase ng pwedeng maranasan ng tao. Pero sabi niya, kontento kasi ako. At ano yung sinasabi niya? Magagawa kong lahat. Ito yung, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ito pwedeng basta i-claim lamang ng isang Kristiyano. Ikiniklaim lamang ito ng Kristiyanong kontento na. Kontento si Paul eh. Kaya niya to sinabi, ang magutom, ang mawalan, ang meron, ang ganito, masaya o hindi, kahit ano pa yan, sa kanya sinabi, and I can do all things through Christ who strengthens me. Ano ibig sabihin? Lahat ito, hindi ito ang magsasabi sa akin para ako'y magtagumpay o maging masaya. Sapat na sa akin na ang Panginoong Hesus ay nasa sa akin at siya ang magpapalakas sa akin. Ang sabi niya, kontento siya sa Panginoon. Tanong, kontento ka na ba sa Panginoong Diyos? Inuulit ko, parang magandang magtanong nito. Hindi mo na kailangang magtaas niyan, Pastora Roan. Hindi mo na kailangang maglagay ng silence. Magtatanong lang pala ako ng ganun. Tatahimik sila. Kontento ka na ba sa Panginoon? Walang sumasagot. Walang nagsasalita. Di ba? Hindi mo na kailangan yan. Amen? Kontento ka na ba sa Panginoon katulad ni Pablo? Kasi kung kontento ka, believe me, masayang tao ka. Ang masasayang taong nabubuhay sa mundo ay mga kontento na. Yung tayo mo ngayon, of course may mga bagay kang gusto, pero hindi yun ang pinag-usapan.
Kontento ka ba? Dapat kontento ka. Kasi kung hindi ka kontento, maghahangad ka kahit ano pang makuha mo, hindi ka pa rin makukontento. Kaya ang pagiging kontento, ngayon na. Magdesisyon ka. Amen? Tingnan mo, ano bang meron ka? Kasi maraming Kristiyano, matagal na si Jesus tinanggap. Matagal nang naglilingkod sa Panginoon. Pero bakit ganun? Parang hindi, ang hirap nilang hanapin ang pagiging masaya. At isa sa dahilan, kasi marami kang hinahanap. Amen? Tandaan mo, yung katabi mo maaring meron siya na wala ka. Pero meron ka na bigay talaga ng Panginoon na sapat na para sumaya ka. Amen? Nandyan yung anak mo. Sino may anak dito? Masaya kayo. Amen ba? Masaya ba kayo? Nandyan ang mga anak? Hindi na ako masaya, pastor. 10 na to eh. Aba, ikaw ang gumawa niyan eh. Alam nga naman ako may kasalanan na yan. Nagsishare lang naman ako ng Word of God. Amen. Ba't ko magiging kasalanan na naging 10? Ba? Wala naman akong alam dyan. Ako'y nagpe-pray lang. Amen. Di ba? Pinagpala ka ng Panginoon. Yung iba'y pray ng pray hindi mabuksan. Sa'yo'y bukas na bukas. Praise the Lord. Amen. Maging masaya ka sa bagay na meron ka. Blessing lahat yan. Amen po ba? Blessing. Huwag kang malungkot. Bakit ang ilong ko papunta ng east? Bakit sila ang ganda? Tuwid na tuwid. Di ba? Magpasalamat ka. Amen. May napanood ako sa, nag-scroll ako sa Facebook. Merong naglalaro ng kanyang buhok. Ginaganon yung kanyang buhok na itatali sa sa ilong. Kasi matangos ang ilong. Yung isang babae gumaya, tinatali hindi mapulupot dahil walang ilong. Di ba? Nakakahinga rin naman pareho. Di ba? Bakit pipilitin mo na tumulis ang ilong mo? Di ba? Ang problema, yung naghahangad na tumulis pa ang ilong, 40 na, 50 na. Aanhin mo pa yan. Tumangos man yan, pabagsak na rin naman ang balat. Di ba? So, magpasalamat sa kung anong meron. Makontento. Amen ba? Kaya may mga asawa dito, makontento. Ay, ang pogi. Huwag niyo sasabihin pangit. Pinakasalan mo, di kasalanan mo. Sino may kasalanan? Tapos nga sabihin mo, ang pangit. Ba't ka nagpakasal? Oh. Amen ba? Dapat tanggapin natin lahat ng meron tayo, bigay ng Panginoon. Pangalawa, inayunan mo eh. Amen? Pinaglaban mo pa nga noon. Di ba? Halos itago mo pang inyong relationship. Tapos sasabihin mo ngayon, kapangit, sana yun na lang isa eh. Amen? Sabihin mo, makontento. O, sunod. Number 3. Okay? Paano sasaya kahit pa may mga nangyari hindi maganda through trusting God? Magtiwala sa Panginoon. Umasa ka sa Diyos. Ang mabuti ay gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Kanina daw hahanapin ang kaligayahan? Kay Yahweh at ang pangarap mo'y makakamtan. Kay Yahweh mo hanapin. Huwag mong hanapin sa mga kung saan-saan. Sabi doon, umasa ka sa Diyos. Gawin mo kung anong tama. Mga anak ng Diyos, basta focus lang kay Lord. Diretso, tingin lang kay Lord. Gawin mo kung ano yung nararapat sa paningin ng Panginoon. At wala kang ibang titingnan. Hindi yung katabi mo, hindi yung kung sino man. Hindi ang trabaho, boss mo, position mo, pinag-aralan mo. Hindi. Ang tingnan mo si Lord. Ano sabi dito? Pag ganyan ka, nakafocus ka sa Kanya, yung pangarap mo, maa-achieve mo. Marami, kaya hinahadlangan sa pangarap, ang dami tinitingnan. Diba? Kung ano-anong may sinabi to, papatulan mo. Naaantala tuloy yung focus mo sa goals mo. Sa halip na successful ka na, sa papatol mo sa kaliwat kanan, wala na. Hindi mo napapansin, nanalo sila, napigilan kang abutin ang pangarap mo. Amen? Kaya sabi dito, kay Lord mo hanapin ang kaligayahan. Amen ba? Sino dito ang kaligayahan niya, boyfriend niya? Pag nawala ang boyfriend ko, paano buhay ko? May mga ganun pa eh. Amen. Pag wala si Lord, yun ang masaklap. Amen.
Wala hong tao na sumaya ang buhay at talagang napakasaya niya ng kanyang naging buhay sa mundong ito na dahil lang sa tao, nang dahil lang sa pera, nang dahil lang sa posisyon. Lahat ng yan ay pansamantalang magbibigay ng kaligayahan sa iyo pero hindi magtatagal. Pero ang sa Panginoon, dadaan ang iba't ibang klase ng pagsubok. Basta't ang puso mo nakafocus lang sa Panginoon, mananatiling masaya ang buhay mo. Hindi mo kailangang maging magarbo ang dating mo. Hindi mo kailangang, di ba, loud yung dating ng buhay mo. Simple lang. Pero tandaan mo, ikaw ang tatagal. Kasi ang lahat ay mawawala. Pero mananatili ang salita ng Diyos na nandito sa puso natin. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Nakangiti na ba siya? Number 4. True rejoicing in the Lord. May hindi magandang nangyayari. Anong gagawin mo? Magmumukmok. Nung nakaranas po kami ng talagang mabigat na pagsubok na halos akala namin di namin malalampasan, nagpasya kaming sumamba. Ako at ang pamilya ko umiiyak sa Panginoon. Naghanap kami ng bakanteng kwarto sa lugar kung saan kami naroroon. Pumasok kami. Di namin alam kung ano yung basta pumasok kami. Okay? At kami doon ay nag-worship sa Panginoon. Sa harap ng pasyente namin that time, na halos hindi na namin alam kung ano yung mangyayari, may kasama pa siyang ibang pasyente, nag-decide kaming mag-worship sa Panginoon. Nag-decide kaming ipanalangin sila doon at nag-decide kaming dahil nandun lang kami, puro salita ng Diyos ang aming pinag-uusapan, binabasa. At sa loob din ng room na yon, bumuhos ang pagpapala ng Panginoon, napuspos kami ng kagalakan. Pati yung mga taong di namin kakilala, humihingi ng panalangin sa amin dahil nakakaramdam sila ng kakaibang joy sa kabila ng aming nararanasan. Amen? Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, rejoice in the Lord. Amen? Magalak kayong lagi. Kailan daw dapat magalak? Lagi. Hindi sinabing magalak kayo pag may blessing kayo. Di ba? Wala man tayo nabasa. Magalak kayo kapag dumating na ang boyfriend mo. Magalak kayo kapag dumating na yung 13-month pay mo. Oo nga, no? Magalak kayo pag... Hindi mo, wala. Sabi dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Papunta ka pa lang ng church, dapat masaya ka. Pagpasok mo pa lang, uy, good morning. Di ba? Pumapasok ka pa lang ng gate. Hindi yung papasok ka pa lang ng gate. Galit ka na kagad. Parang pati si pastor matatakot. Matatakot sa iyo eh. Amen po ba? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko o inulit pa. Amen? Magalak kayong lagi. Lagi nyo naririnig pag nagbasa ka ng Biblia at ang salita inulit. Yung bang sinabi na, tas inulit-uli, napakahalaga. Kaya mismo sinabi ni Apostol Pablo dito magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko. Kasi pagkasabi niya siguro noon, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Baka magising sa pangalawa. Amen po ba? O magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. O, di mas malakas, effective nga. Dapat may tatluhin pa ditong salita eh. Baka, inuulit ko pa. Amen! Mas malakas na yon, sigurado, no? Kaya lang lalampas na ako, wala na sa Bible pag tinatlo ko eh. Okay? Of course, there are danger. Okay? Of false happiness. Alam nyo bang merong danger yung false happiness? Sinong naniniwala na meron pong false happiness? At meron po yung hindi magandang na idudulot. Okay? Tingnan nyo nga yung nakangiti, pero malungkot talaga sa totoo. Tingnan nyo. Kita sa mata yan eh. Yung nagsasaya-sayahan. Diba? Kumusta ka na? Diba? Okay naman. Kita sa mata. Kahit anong palabas ng dimple dyan. Okay naman. Mahirap. Pag masaya talaga, masaya. Amen ba? Uy, nakakahawa yan.
Tingnan mo katabi mo kung mahahawa ka. Pag di ka nahawa, sige, tingnan mo nga. Dapat, tingnan mo kung mahahawa ka. Totoo, sige. Tingnan mo. Yung nakayuko, tingnan mo, silipin mo sa ilalim, yung nakayuko. Pag nahawa ka, masaya yan. Kita ko na yung masayang tunay eh. At yung nagsasaya-sayahan. Sabi, ang tibay naman ni Pastor, pati nagsasaya-sayahay kita. Okay. What is the danger of false happiness? Tiga-apat lang. 4 ways to avoid it. Number 1, by rejecting the pursuit of wealth. Yan. Paano natin i-avoid yung false happiness? Ito yung sinasabi, by rejecting the pursuit of wealth. Tingnan yung verse. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag. Kasali pa si Bentol po dito. Nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring nagtutulak sa kanila sa kamatayan at sa kapahamakan. Yun daw nagnanasang yumaman. Ano pa? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Pag minahal mo na ang pera, magfe-fade lahat sa paligid mo. Ang focus mo lang ay pera. Na-blur na lahat ng nakapaligid sa'yo. Yung mga taong mahal mo, hindi mo na pahahalagahan yan. Yung iyong pangalan, babaliwalain mo na yan. Bakit? Di ba? For the sake of money. Wala akong pakialam kahit masira ang pangalan ko. Titira ako sa ibang bansa. Ganyan yan. Pag kinain ka ng pera. Kaya iwasan natin na mahalin natin ang pera kaysa sa Diyos na nagbibigay at pinagmulan ng pera. Amen? Kaya hindi ka pwedeng maglingkod kay Lord at sa pera. Di ba sabi? Hindi pwede. Isa lang talaga ang paglilingkuran mo. At ito, paano mo malalaman kung sino talaga ang mahal mo, ang Diyos o ang pera? Tingnan po ninyo sa buhay. Kita po yan sa paraan ng pamumuhay. Pag wala yung panahon, okay, puro pera hinahabol, kahit, pag usaping Diyos at usaping labas, pag samasamahin mo na silang lahat, usaping ang Diyos at ang labas. Kahit sabihin no na, hindi naman ang ginagawa ko naman po ay ganito, tungkol pa rin yun sa pera. Tungkol yan, laging ang labanan lang na may, yung iyong ikabubuhay at ang para sa Diyos. Kaya pag hindi mo kayang magbigay ng panahon sa Panginoon, automatic yan. May panahon ka sa ibang bagay. At para yan sa sarili mo, pera yan. O kung hindi kayamanan yan, maituturing yan na para sa'yo. Amen ba? Kasi ang pagpunta sa church ay para sa Panginoon. Pero dahil doon, bumabalik sa ating ikabubuti. Pero pag hindi mo pinili si Lord, pinipili mo ang para sa'yo. Dahil doon, lalong nawawalan ka. Okay pa ba kayo? What else? By avoiding the trap of pleasure. Everybody say pleasure. Mag-ingat ka na matrap ka dyan. Tingnan nyo Sinabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Ayan, may challenge sa sarili. Magpakasaya ka, subalit ito man ay walang kabuluhan. Maraming tao. Sige, let's enjoy life. Enjoy life. Enjoy life. Enjoy life. Wala daw kabuluhan. Ang halakhak ay ipinalagay kong kahangalan. At ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Very clear. Sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. Sa loob-loob ko'y ito na ang pinakamainam. Lasingan na.
na dapat gawin ng tao sa maigsing panahon. Yun daw ang nakikita niyang magpapasaya sa tao, maglasing ng maglasing. Di ba? Sa loob-loob ko ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maiksing panahon na ilalagi niya sa mundong ito. Nakagawa ako ng mga dakilang bagay. Nakapagpatayo ako ng malalaking bahay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Ang nagsasalita nito ay pinakamayaman tao, pinakamatalinong tao, si Solomon. Amen? Sinabi niya, nagpagawa na ako ng napakalaking bahay, may mansion ako dito, diba? Meron akong magandang negosyo, ang lawak ng ubasan ko, okay? Gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan. Diba, sa sobrang dami ng pera, talaga namang lahat ng nasa paligid niya, yung garden niya, pina-landscape niya. Ang dami niyang pera, pati yung kapitbahay niya, pina-landscape niya. Pati yung kalsada nila, pina-landscape niya, wala nang dadaanan yung mga sasakyan. Ang dami niyang pera eh. Di ba? Pero anong sabi niya? Humukay ako ng mga balon. Nasa na ba ako? Liwasan. Ito ang lahat ng uri ng mga punong kahoy na mapapakinabangan ang mga bunga. Okay? Pati mga puno nagtanim. Humukay ako ng mga balon na pagkukunan ng pandilig sa mga pananim na ito. Bumili ako ng mga aliping babae at mga lalaki. Ang dami niya kasing pera eh. Ang mga alipin ko'y nagkaanak ng tahanan. So yung mga alipin niya, dumami ng dumami. Ang kawan ko'y ubod ng dami. Walang kasindami kung ihahalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Nakaipon ako na napakaraming pilak, ginto, mula. Tingnan niyo ang nagsasalita ay lahat ng pwedeng maranasang saya ng tao, lahat pwede niyang bilhin. Nasa kanya na. Si Solomon. Pero siya pa rin ang nagsasabi sa dulong-dulo niyan, at naunawaan ko na ang lahat pala'y walang kabuluhan. Para lamang siyang naghahabol sa hangin. Kahit ikaw ang pinakagwapo sa mundo, hindi mo magiging girlfriend ang lahat ng pinakamagaganda sa mundo. Kahit ikaw ang pinakamaraming pera, hindi mo masasakyan ang lahat ng sasakyan sa mundo. Kaya mag-ingat po tayo, matrap tayo sa pleasure. Marami hong tao na akala nila ang buhay, kaya nagtatrabaho, ganyan ang katwiran, nakarinig na ako niyan eh. Kaya nga tayo nagtatrabaho para kumain tayo ng masarap. Kaya nga tayo nagtatrabaho para ganito. Kaya nga tayo nagtatrabaho. Mukhang tama, no? Pag inunawa ng tao, tama naman siya. Kaya nga siya nagtatrabaho eh. Di ba? Pag na-touch agad yung emotion mo, tama naman siya. Pero hindi yun eh. Kaya ka nabubuhay para kumain? Nabubuhay ka para kumain? Taas ang kamay ng nabubuhay para kumain. Nabubuhay tayo para maglingkod sa Diyos. Nagtatrabaho tayo para parangalan ang Panginoon. Ginagawa natin ito para ang Diyos ay maitaas sa ating buhay. Yun ang main purpose natin. Nandito tayo para sa Diyos. Amen ba? Di pastor, para sa Diyos na lang, wala na ako. Lahat ng gagawin mo para sa Diyos, gagawin mo para sa iyo. Hindi ka naman kukunan ng Panginoon eh. Lahat ng utos niya para sa Kanya, para sa iyo. Sundin mo, gawin mo, saka mo madidiscover, totoo nga, para pala sa akin. Hindi ko na tinuloy yun, sobrang haba po. Number 3, by seeking the approval of others. Yung iba ay ang daming malungkot dahil dyan. Ang daming malungkot ang buhay dahil dito. Ang approval nila ay nakadepende sa kapwa. Ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayo maniniwala sa akin? Ay sinasabi ni Paul paano kayo, ni Lord paano kayo maniniwala sa akin? Yung approval nyo, nakadepende sa tao.
Minsan kaya hindi ka lumalim sa iyong pananampalataya, nakatingin ka sa sasabihin ng iba. Minsan kaya hindi mo magawa yung gustong ipagawa sa iyo ni Lord, tinitingnan mo kung anong iisipin ng mga taong kasama mo. Minsan gusto mong gawin ang tama, nag-aalala ka na baka sila hindi nila gusto yung gagawin mo. Amen? Dapat nakafocus lang tayo sa Panginoon. Pag sa tingin mo maganda at tama ang gagawin mo, kahit walang ano nung iba. Ang isipin mo, ano ang sasabihin ni Lord sa'yo? Amen po ba? Parang malungkot na kayo. Happiness ang tinuturo ko eh. Bakit? Ano nangyari? Matagal na? Mahaba? Pag humaba kasi, sigurado, pwedeng maging dahilan ng paglungkot eh. Patapos na. Number 4, by not putting hope in uncertain things. Ano yung mga uncertain things? Ibig sabihin ay paglalagak sa mga bagay na hindi, ang tawag dito? Hindi sigurado. Amen? Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak, kahit sa kanino na hindi makakapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok. Kahit anong plano nila'y natatapos. Kaya wag mong ididepende sa kapwa mo. Yung kaligayahan mo o yung kung ano man. Wag. Kasi lumilipas ang tao. May nag-promise sa'yo, wag mong masyadong panghawakan. Na pag hindi niya tinupad, aawayin mo pa. Di ba? Oy, pag nakuha ko to, bibigay ko to sa'yo. Pag hindi niya tinupad, wag kang masyadong maano sa tao. Parang dependent ka masyado sa tao o sa promises ng tao. Kay Lord lang. Okay? Sa Diyos lang lagi ang asa. May nagsabi sa'yo, praise God. Pero sa puso mo, hindi mo yun inaasahan. Ang inaasahan mo, si Lord. Amen ba? Pag ganon, masaya ka pa rin. Matupad o mangyari o hindi, masaya ka pa rin. Sa akin po marami, sobrang dami na pong pero hindi po kasi ako doon, pag sinabi, panghahawakan ko, tapos sisingilin pa kita pag hindi mo tinugon. Hindi po. Sa akin po, pag sinabi mo yon, praise God. Di ba? Papakita ko sa'yo, masaya ako syempre. Pero sa puso ko, hindi ko yan aasahan. Ang inaasahan ko ay ang Panginoon. Amen? Ganon din sa atin. Sinabi ng boss mo, o gagawin kitang pangalawang boss. Tapos nung nangyari, iba yung kinuha niya. Diba? Huwag kang okay lang yun. Tuloy lang ikaw sa dati mong ginagawa. Walang magbabago. Dapat. Amen ba? Tuloy-tuloy lang. Okay? So happiness in the community, 4 ways to share it. Pastor, sabi mo patapos na, may 4 ka na naman. So shortcutting ko na. Okay? 4 ways to share it. Saan daw? Yung happiness sa community. Number 1, through serving others. Verse, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kapatid, tayong lahat ay nandito para maglingkod, hindi para paglingkuran. Tulad na ating Panginoong Diyos. Amen? So magdulot tayo ng kaligayahan sa kapwa natin, sa paligid natin, sa group natin, sa org natin, sa school, sa community. Amen? Next is through encouraging others. Okay? So, maging maging source din tayo ng happiness. Okay? Para sa pamagitan ng pag-encourage natin sa iba. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo. Palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. Bakit? Kung gusto mo ng ministry sa church, di ka marunong tumugtog, di ka marunong sumayaw, di ka marunong magwalis, ay pwede kang mag-encourage. Ministry po yan. Amen? Nakakita ka ng malungkot, sensitive ka doon sa malungkot, lapitan mo kaagad, kausapin mo, ipag-pray mo, sasaya siya. Amen po ba? Okay? Magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Number 3, through forgiveness. Paano daw tayo makapagdudulot ng saya sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapatawad? Sino dito ang nagagawan ng masama ng kanyang kapwa?
Lahat. Amen ba? Magpatawad. Okay? Number 4, ayaw nang mag-response. Umay na. Number 4, true kindness. Amen. Pag hindi kayo nag-response, hindi kayo mabait. Amen. Pag daw ikaw ay mabait, ikaw daw ay nakapagdudulot ng kaligayahan. Amen ba? Amen. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Ayan. Sige po, sulat ng verse. Amen. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Maging mabait kayo at maawain. Amen? So, saan ka man makarating, okay? Kung saan man kayo dalhin ng ating Panginoon, okay? Maging mabait po tayo. Amen ba? Paano ba magiging mabait? Tingnan mo yung katabi mo, ngitian mo. Nagiging mabait ka na. Ang dami hong paraan para maipakita at maipadama ang pagiging mabait. Amen ba? Amen. Come on, tumayo po tayong lahat. Praise the Lord. Are you happy? Okay? Maraming reason para maging happy. Amen po ba? Praise God. At yung happiness po na yan, wag natin pong sasarilinin. Ngayon, kung wala pa yung happiness na yan, meron pa pong kaunting oras para sumamba sa Panginoon, hilingin mo sa Kanya. Napuspusin ka niya ng kaligayahan. Amen? So, pwede po ba tayong umikot ngayon at yung mga nasa unahan dapat makarating sa dulo para i-spread po natin yung happiness natin ngayong umaga. Amen ba? Okay lang po ba kayo? Pwede po ba yon? Tingnan nyo nga yung nasa likod po ninyo. Ayan, ngitian mo nga. Iyon. Okay, let's go. Pwede na po. Ikot po kayo. Mag-declare po kayo ng blessing sa mga kapatid ninyo. Sabihin nyo sa kanya, napakasaya mo, pinagpala ka ng Panginoon. Come on. Hallelujah. Alay pa, O Diyos, sa piling mo, sa piling mo, Ako'y nadarama. Hey, hey! sa piling mo, Ay may tunay na ligaya. Come on, ikot tayo, ikot. sa piling mo, ganas na puso na. Palit. Change song. Ngiti. Change song. Ngiti. Sabi mo sa katabi mo, ngiti na lang, ngiti. Ikot. Ayan. Sige po. Ibahagi natin ang ating kaligayahan, yung happiness natin. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Isa pa. Sabihin mo, ikay gumaganda. Ika'y gumaganda. Isa pa. Hindi. Kahanga-hanga ka. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat. Lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Oh, English, smile. You look so beautiful. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything. In everything, give thanks to the Lord. Yung mga anak ng Diyos lang. Smile. Tayo lang. You look so beautiful. Tingin sa katabi. Smile.
You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. And smile, my sister. In everything. Everything, give thanks to the Lord. Ngiti kay gumaganda. Ika'y gumaganda. Go! Ngiti. Sayaw, sayaw! Kahanga. Pwede, mag-tiktok! Go! Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, Ngiti na kuya. ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat For the last time. sa Diyos. For the last time, yung convincing. Ngiti. Smile! You Ika'y gumaganda. Hey! 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 Ngiti. Thank you, Lord. Kahanga-hanga ka. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, Lahat ay ipagpasalamat. lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Lahat ay ipagpasalamat sa Diyos. Praise God. So, kaliwat kanan, kamay, ngiti. May mo? You are super blessed, brother. Pinagpala ka ng Panginoon, kapatid. Praise God. Taas po natin ang ating mga kamay. Let me pray for you. Praise God. Oh Heavenly Father, thank you so much for this victorious Sunday service, Lord. Salamat sa buhay ng lahat ng mga kapatid ko, Panginoon, na pinuspos po ninyo ng kaligayahan. Lord, yung happiness na meron po kami, Panginoon, please always remind us, Lord, na hindi ito dapat nakadepende sa aming kalagayan. Ito'y dapat manatili. Tulad mong nananatili, hindi nagbabago. Laging mabuti sa amin, Panginoon. At tulungan mo kami na maging source of happiness ng community, ng kapwa po namin. At ipaalala niyo po sa amin, Panginoong Diyos, na ang amin pong tunay na dahilan kung bakit kami dapat laging masaya ay walang iba kundi ikaw. At sa aming paglilingkod, Panginoon, maglilingkod kami ng masaya. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, tanggapin nating lahat ang biyayang ito ng Panginoon sa atin, ang biyaya ng kaligayahan. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen.